Hello po, magandang umaga, magandang gabi no sa lahat ng manonood dito sa atin sa YouTube. Ayan. So, magre-reading po ulit tayo ha. Tabi muna natin yung ibang cards dito sa side. Ayan. Ayan. And dito muna tayo sa White Tarot. Ayan. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood. Ayan. Nagsishare, nagla-like sa ating YouTube channel po ha. And talagang papalaki na ng palalaki yung ating channel po. And nalalapit na nga po pala ang July 3. Sa lahat po nang gustong sumali po sa ating mini raffle po ha, sa ating mini raffle, ayan. Mag-message, i-message nyo po yung pangalan nyo o comment ninyo po dito sa ating video ngayon. Ayan. And para makasali po kayo ha. Ayan, malapit na po ang July 3. And mamimigay na po tayo ng isang amethyst bracelet. Ayan, para sa ating grand prize. Ayan. And meron po tayong tatlong evil eye. Tatlo po yan ha, bubunutin natin. Pasasalamat po sa inyo yan ha. Sa pagdami talaga ng ating subscriber. And syempre po, dalawang healing oil. Ayan. Sagutin niyo na lang po yung shipment ha. Ako na po yung magpapadala sa inyo. Okay. So sa lahat po ng gustong sumali ha. Ayan. Ba't naman ito ay isang bagsakan? Sige nga, hindi natin pipigilan. Uy. Ace of Swords. Okay. Meron din tayong 8 of Wands. Meron pong 5 of Cups. And meron din tayong Knight of Swords. Wait lang po, urong-urong natin ha. Urungan natin tong ating si Evil Eye. Ayan. Ito yung aking Three of Evil Eye. Eh, di ba ang ganda? Okay. And then, i-check pa nga natin yung iba nito, no? Ito natin. Uy, meron tayong Queen of Cups. And meron tayong Six of Cups po. Puro cups ito Page of Wands. And meron din tayong King of Cups. Puro emotion po ito ha. Okay. Dito sa ating nakuha itong Ace of Swords. Ayan. Maaari merong rito ha. New beginning. Okay. Yan. And Ace of Cups, Queen and King of Cups. Ibig sabihin, dalawang couple na sobrang emotional o sobrang daming emotion ang nangyari or pangyayari kaya babaha ng emosyon para sa dalawang tao ito. And ang 8 of Wands, ayan, kita nyo nakahagis, ibig sabihin po yan, may movement, may paggalaw. And meron din tayong 6 of Cups, merong may pag-alala sa maaring sa mga nakaraan. Pero bakit meron tayong 5 of Cups? This is grief and sorrow po, ha? Okay, grief and sorrow. So maaring itong dalawang ito ay nagkahiwalay na, ha? Ayan. Nagkahiwalay na. Ito, si King and Queen of Cups. Parehas na emotional. Okay po. And kaya lang, ito may dumating na Knight of Swords. Okay. Ito kasi pwede rin itong pagbabalikan na nostalgic siya or naaalala yung mga nakaraan nila nitong si Queen of Cups, no? Or vice versa. Pwedeng si Queen, pwedeng si King, pwede rin si King or si Queen. Ganun po ha. Naaalala nila yung mga nakaraan yung mga nakalipas na. So, nung una, nagkaroon talaga ng separation dito. Loss, grief, sobrang lungkot, kaya nakaklok ng black, no? Okay, kasi naman itong naghiwalay na ito, ha? Pero kasi dito may Knight of Swords, and tumapat sa ating King of Cups. So, ang magiging nito, no?
Feeling ko maaaring magbalik itong King of Cups natin. Pero ano na to, medyo magkakaroon na ng edad-edad. Hindi nagka-edad na, no? Bago makakaisip magbalik. Ayun. Kasi ito new beginning na eh. Si ating Queen of Cups, medyo move on na rito eh. Oh. So, maaaring sa pagbabalik ng taong ito, no, ano ba, meron na siyang karamdaman, may iniinda ng sakit, mga ganun po, ano. So, depende po talaga. Uro nga natin para makita niyo mabuti. Ayan. Buong buo. Okay. Tapos itong page of wands, movement po talaga yan. So, nakikita nyo, parang pauwi na. Okay. Kung kayo ba, eto, sa situation na ganito, no, nagkahiwalay, matagal na, siguro inaabot na ng mga 10 taon. Ngayon, magpapakita sa inyo at babalik kasi meron ng sakit na nararamdaman. Ayan. Hindi na kaya yung katawan. Kayo po, sa palagay niyo, babalikan nyo ba? Tatanggapin nyo ba? No? Kasi yun yung nakikita ko dito eh, oh. Babalik na to eh, oh. Nagkaroon din ng sobrang kalungkutan sa relasyon na ito. Ayun, lagi naaalala yung ano, yung mga nakaraan po. Inaalala na lang, nagdo-nostalgia dahil sa mga nakaraan. Okay? Itong ating Queen of Cups, nakatalikod na eh. Oh. Kumbaga talagang ano na siya eh, tapos na siya eh, no? Napagdaanan niya na lahat yun. Kumbaga nakalaban na, lumaban na, nalampasan na, no? Yan, tapos magbabalik siya. So feeling ko meron na siyang nararamdaman. No? Meron ng kung hindi man may sakit, ganyan, or meron nang nangyari sa kanya na hindi niya na kaya yung katawan niya. Okay. Yan po ha, yung sa situation natin ngayon. Maaaring mag-asawa to, matagal na mag-partner. No? Mostly siguro sa mag-asawa, nagkaroon ng separation. And ngayon, ayun nga po, magbabalik po yung ating yung kapartner ninyo ha. May walay ng 10 years, 15 years, ayun. Tapos ayun, babalik na. Kaso, yun nga lang, ano na, pwede siguro may sakit na, hindi na kaya katawan, ano, and kayo na po yung kailangan. Okay? Ito naman ang para sa iba ha. Okay po. So, this is an air sign. Ayan. So, the star. So, ang ilan pa rin sa inyo, no? May hinihiling. Ayan. Sabi po rito, continue lang daw po. Have faith. Ayan. Have faith po, ha? Kung ano man yung hinihiling ninyo, ibibigay po at ipagkakalob sa atin ng Panginoong Diyos yan, ha? Lalo't lalo kung makakabuti naman sa inyo, no? Hindi siya makakasama. Bakit naman hindi ibibigay? Ayan. So, sabi ko nga, sa lahat ng may kahilingan daw dyan, maaaring matupad na, ayan, sa mga susunod na araw, so continue lang. And then, 6 of Swords, meron din tayong air sign. Puro air sign tayo ngayon ha, namumuro po ang air sign. So, ang ilan dito naman sa inyo ay mag-move on na ha. And meron din mga relasyon na iniiwanan na. Yun nga, moving on, gusto ng tawag dito, kumuwala sa isang relasyon. Gusto ng tahimik na buhay niya lang, yung sarili muna, no? So, kung meron mo nakaka-resonate dyan, comment. Maaaring iwanan na yung mga nakararaan. Ayan. Okay. Maari nga, teka ulitin ko lang ha. Maari nga po, kasi meron na dito, grief. So, maaaring itong pagbabalik nito, na siya, may sakit na, nandun na siya sa, ay sabihin natin, bingit na siya, gusto niya lang umuwi, siguro sa asawa para mapatawad siya. Ayan ha, kung sino po nakare-resonate dyan ha, comment down below po. Meron na kayong kapartner na nagbalik, at meron mo siyang, iniindang karamdaman ngayon. And alam niya na kayo ay hindi makakatiis at kayo tutulong sa kanya. Kung kayo man po yan ha, comment po. Okay, tingnan pa nga natin yung para sa iba naman ha.
Nakalulungkot ano, bakit kung kailan may sakit ka na, hindi mo na kaya ang sarili mo, saka ka magbabalik, no? Nakakalungkot. Siguro ang mga anak ay malalaki na, nakapag-aral na, naipagtapos na ng mga iniwanan mo. No, gender specific po pala tayo ha, and timeless din ang ating reading. And merong the Empress, this is an earth sign, okay? And meron daw po yung iba naman sa inyo, no, meron na ma-accomplish. Maaari yung iba nagpapatayo ng bahay, meron na makakabili ng sasakyan, ayan, manifest din na yan ha. Or magkakaroon ng business, gano'n ano. And meron din the Hierophant, which is an earth sign. Uy, air, air, earth, earth. Okay po. So sa ating air sign ha, Gemini, Libra, and Aquarius. Ang earth sign naman Taurus and Virgo. No? Teka lang, bakit meron din? And this is the Hierophant ha. Okay po. Okay, yung iba naman sa inyo po, ano, yung commitment, ano, itataas na raw po, high level na. So, maaari nga iba sa inyo, magkakaroon ng engagement na, ha. Ayan na. Okay po. So, ang iba sa inyo, maaari magkakaroon na ng engagement, may engage na, no, sa mga susunod na araw. And, Two of Swords, ayan. And yung iba sa inyo, merong pagdidesisyonan, no, sa mga susunod na araw na ito. Pero kinakailangan ng critical thinking. So pag-iisipan daw po munang mabuti ha. Kung ano man mga bagay-bagay na pagdidesisyonan ninyo. So pag-iisipan ninyong mabuti yan. Kung ano man po yan ha. Big decision making, which is also an air sign ha. Gemini, Libra, and Aquarius. Okay. And a Knight of Swords, same kanina, no? Okay. Yung iba naman sa inyo maghahanap ng katotohanan. Okay. Kasi naman dito yung nabiktima ng pangloloko, cheating, ayun. So, gusto niyo raw malaman yung katotohanan na, ingat-ingat po ha, yung kasabihan nga natin. Truth hurts. Baka mamaya sa paghanap niyo sa katotohanan, mas lalo kayo masaktan. Talaga po namumuro ang air sign ha. Kanina pa lumalabas. Puro air sign. And a Nine of Swords, which is an air sign na naman. Siyempre magkakaroon ng ano po, depression. Lalo na kung nahanap ang katotohanan, napakasakit. So yun, magkakaroon ng trauma, despair, ayan. Magkakaroon ng depression, hindi pagkatulog sa gabi, sa kakaisip, bakit nangyari yun, ano. So, minsan mas mabuti pa hindi na lang natin malaman ang katotohanan, di ba? Para hindi siya ganun kasakit. Kaya lang, mahirap din naman maging bulag sa katotohanan po, ha? Okay, and meron din tayo ritong Six of Pentacles, ayan. Yung iba naman sa inyo magiging generous daw po. Ayan, mga nagkakaroon ng generosity sa puso nila ha. So matututo kayo magbigay, mag-share po ayan ng inyong tawag dito, ng inyong mga blessing. Ayan, kung sino man po yung mga yan ha. Within this maaaring within this week or sa following days, ayan, makaka-receive kayo ng big amount of money or big sum of money, and mas gugustuhin nyo daw mag-share. Okay. And then, meron din tayong King of Pentacles. Ayan. Okay. So, yung iba naman daw sa inyo, King of Pentacles kasi sobrang disiplinado and sobrang sipag din. So, ayun. So, ang gagawin niyo no, magiging more discipline para mas makatawag dito, mas maayos ang pagtatrabaho, no? Mas iisipin nyo ngayon maging more discipline. And earth sign na naman, Taurus, Virgo, and Capricorn. So as of the moment, wala pang ibang lumalabas, kundi, earth sign and air sign po, ha? Okay? And the world, ayan. Okay, so sa the world natin, meron na kayong uumpisang isang bagay. Okay, so ibig sabihin panibago na, panibagong simula sa the world. Ayan, kung ano man yan, pagbi-business, bagong relasyon, ayan.
Ayan. Gusto niya na ng bagong simula. Ayan. Gusto niya pong may fulfillment na bago, no? Iiwan na yung mga dati. Ayan. So, panibagong simula, na parang panibagong buhay, ano? Ganun po. And meron din, meron lumabas na tayong fire sign. 7 of Wands, ayan, meron na tayong fire sign. Okay. Okay, for some of you, ayan, masusubukan yung pag-control sa sarili. Maaring maaring sa paggasta to, ayan, sa pagkain, ayan, sa relasyon. Masusubukan ng inyong pag-control daw po sa mga susunod na araw. So, kung sino-sino man yan, makakapag-isip na mag-diet, syempre control sa pagkain. Kung sa pagbili naman, sa financial, kontrolin nyo na yung paggastos. And Knight of Cups, ayan, water sign. So lumabas na lahat po pero namuro ang air and earth. Ngayon, tag-isa na ang fire and water sign. So meron tayong Knight of Cups, ayan. Ang ilan naman po ay magkakaroon na nga ng proposal. Ayan, sabi. Dito pa rin tumapat, Ayan, sa kanina. So, ang iba po ay magkakaroon ng proposal na. Kumbaga po pwede nang, siguro may mag-aaya na magpakasal yan. Ayan, no gender specific Pwedeng LGBTQ yan. Ayan, pwedeng couple yan. Pwede rin mag-asawa, no? Na magsa-second marriage, renewal of vows, ayan. Pero meron tayong 10 of Swords, which is an air sign na naman. So, iba, magkakaroon ng painful ending, Ayan po, maaring sa relasyon yan. So, i-check nyo na lang kung kayo man yan, So, yun, meron magkakaroon ng painful ending daw po. Makakaranas ng sobrang sakit. Okay, air sign naman tayo dyan, Siguro talaga, nabuhay tayo sa mundong ito para pagdaanan ang bigaya, okay, sakit, ayan. Parang cycle of life, pagkatapos ng sobrang hirap mo, sobrang sakit na nararamdaman mo, bibigyan ka naman ng Panginoon ng kasiyahan sa buhay, And then, susunod na naman, pagkatapos ng ilang taon, sakit na naman. So, parang cycle lang, paulit-ulit. Kaya siguro yun ang purpose din natin sa buhay, para mas lalo tayong tumapang, mas lalong tumibay. Galing, So, talagang totoo yung kasabihan, everything happens for a reason. So, kung ano man yung mararamdaman mong sakit ngayon, may rason po yan kung bakit mo yan naramdaman. And, malalaman mo lang yan pagdating ng panahon, ayan, tsaka mo lang marirealize na, kaya ko pala yun napagdaanan kasi ganito gano'n. Okay. Okay, so, and then meron din tayong The Hangman, which is a water sign. Okay. Sabi raw daw po dito, for some of you, magkakaroon na ng enlightenment, ayan. And by isip ng i-let go yung mga nakaraan, letting go of the past. Okay. So, yan, magkakaroon na ng pag-gising, enlightenment, at may isip na nga na tapusin na or iwan na po ang ating mga nakaraan, which is much better naman para mag-move on na rin po. Sabi ko nga sa inyo, hanggat hindi kayo nakaka-move on, at hindi gumagalaw, hindi po nakakapasok yung mga parating na regalo sa inyo ng Panginoon. Okay, and then meron din tayong 9 of Wands, ayan. And, sabi rito, you are gearing up for worse defensive. So, magiging defensive ka sa isang bagay. Ayan, kung ano man yung i-defend mo Maaring relasyon, maaring sa trabaho. Ayan, so depende po. Kung ano man yung bagay na i-defend mo. Kaya pala ganun, sugatan siya, tapos dinefend niya dun sa ilang wands yun, 9 of wands, okay? So, ayan, may nalaglag, kusang nahulog. And, meron din tayong 3 of wands, which is a fire sign. Okay, so yung iba naman sa inyo po, nagkakaroon na ng preparation for something. Ayan, maaring may lilipat ng bahay. Ayan, okay na po. Ngayon kayo maglipat, which is month of July, wag lang next month. Maaari merong lilipat ng trabaho, ayan, mag-iibang bansa. So, nagpe-prepare na. So, sa 3 of Wands natin, ayan, kita nyo naman, nakatalikod na. So, preparing for something na po.
And then, meron tayo dito Three of Pentacles. Ayan. Okay. Yung iba sa inyo matututo ng ibang skills. Ayan. So, maaari may magturo po, ayan, sa inyo. And may matututunan kayo mga bagong skills po, ha. Ayan. Pwede nga mag-shift kayo ng mga career ninyo para sa mas ikagaganda ng inyong tawag dito, ng inyong financial. Ayan. And the Chariot. The Chariot is a movement, ha. Meron po talagang ano rito, magbabalik. Maaring yung sa unang. Ayan, the Chariot. Meron na raw pong ano, tawag yan, lalabas ang tapang. Ayan, at magbabalik na. Diba? Siyempre, sobrang ano yan. Takot na takot niya, ano, nagkaroon ng kasalanan sa inyo. Eh ngayon, tatapangan niya na. Kasi kailangan niya na po eh. Lalo na kung may sakit na ano. And then, Knight of Wands. Ayan. Ang iba sa inyo makakakilala ng isang ano ha. May itsura. Ayan. Magandang babae. Gwapong lalaki ha. Ayan. No gender specific. Ayan. Na magugustuhan ninyo. And sabi rito, magkakakrush kayo ha. Sino man yung makikilala niyo na yan. Kumbaga magkakaroon kayo ng ano. Bagat matinding paghanga dito sa taong ito ha, na makikilala mo po. Okay. And nag-flip ng kusa ang ating The Justice. So, fairness and the truth. Sabi po, fairness and truth will come out. Sabi niya. So, the truth will set you free. Sabi, ang katotohanan daw po ay lalabas at siyang magpapalaya po sa inyo ha. O kung sino man yung kanina ha, yung maghahanap ng ano, ano ba yun, yung maghahanap ng katotohanan. So ayan na. Maghahanap ka nga po ng katotohanan, kaya lang minsan kung ano man yung nakikita natin katotohanan, nakakasakit yan. And now, tignan nga natin ang inyong mga relationship dito po sa ating love message oracle card. Ayan. Kung kanino naman itong mga relasyon na ito ha. Kung may mga karelasyon dyan, check nyo po kung para sa inyo itong messages. Okay, take a leap of faith. Sabi niya, only when you're willing to step out of your comfort zone will reap great rewards. O ito para sa mga single yan. So sabi yan, labas-labas naman daw po kayo. Okay, makipagkaibigan ha, mag-meet ng mga panibagong tao. Kung lumabas na doon sa inyong comfort zone, kung nasaktan man ng mga nakararaan, ayan, lumabas-labas na, ha? Mag-enjoy naman na. Tama na yung grieving tuloy. Yung grieving po, yung lungkot, ayan, tama na po, ha? And be optimistic. Keep in mind that you create your reality. You can't attract love with a negative mindset. Laging maging positive po, ha? Para maka-attract daw po ng ano, ng pag-ibig, ng love. Tama nga naman. Wala naman na-attract sa negative no? Alam niyo bang positivity attracts positivity while negativity attracts negativity po, ha? Okay? So, ayan. Check ninyo, ha? Para sa inyo yan. And pay attention to signs. The synchronicities you have been noticing are not coincidences. Okay? So, kung may nakikita na kayong red flag, no, maaring sa partner ninyo, check nyo daw po, ha? And, syempre, kailangan nyo na mag-imbestiga. Kaya pala may maghahanap ng katotohanan, ha? Okay, so may nakita ng ano, red flag. And then, sabi dito, no, leave your fears behind. They're stopping this relationship from blossoming. So, maaring yung iba rito may karelasyon, ano, kaya lang, yung isa doon, maaring may takot pa, no, and hindi kayang ibigay yung full or 100% na response kagaya ng pagmamahal ng isa. Takot pa no, siguro maaring nasaktan. Iwan mo na raw po yung takot. And syempre, kung papaano ka itrato ng tao, dapat daw ganun din yung ibigay mong treatment, ha? Para mag-blossom yung inyong relationship. Di ba? Ang ganda. And then, dito naman tayo sa ating Angel Oracle. And this is Angel Athena. It is safe for you to be powerful. You know how to be powerful in a loving way that benefit others as well as yourself. Ito naman yung mga empowered woman yan, ha?
Sabi niya, safe naman daw na maging powerful ka as long as, ayan, hindi mo nakakalimutang bigyan ng oras din yung mga taong mahal mo sa buhay, ha? Yan ha. Ito yung mga ano to eh, yung mga lalaki, babaeng sub-sub sa paghahanap buhay to eh, no? Na talagang sobra-sobra yung ano nila sa paghahanap buhay. Na ayan nga, kung minsan nakakalimutan na yung mga mahal sa buhay eh, no? Okay lang naman daw, kaya lang, i-ano mo daw, i-balance. Ayan. And then Angel Daniel, sa dalawa ito o magkasunod. I am the angel of marriage and I am assisting you right now. Ooh, talagang yung iba ha, hindi lang mai-engage. Meron din pong ikakasal na ha. And guided by an angel po ang kasal na yan. And meron din tayo dito si Archangel Michael. Oh, Miguel Arcangel, I am with you, giving you the courage to make life changes that will help you work on your divine life purposes. O kung sino man yung may mga decision making dyan ha, nagagawin. Ayan, you are guided by your Archangel Michael. Ayan. So sinusuportahan niyo daw po kung ano man yung magiging desisyon niyo sa buhay. Oh, di ba ang ganda? Okay, and then Grace and Antoinette, sabi niya to help heal this situation, see the other person's point of view with compassion. Ito, yun namang mga meron may magkakagalit dyan, ha? Pwede nga mag-asawa, pwedeng the lovers yan, ano? So, yun daw po, tingnan nyo din naman yung point of view ng isa't isa. Oo nga naman, kailangan pag-iintindihin po, pag-iintindihan, pagkakaintindihan. Ayan. Kasi kung ano, lagi na lang ninyong, yung sarili nyo lang yung sinasabihin yung may point and yung isa pointless. O, paano po yun? Ano? Parang hindi siya magkakaroon ng pagkakasundo pagka ganun po. Okay, so ang ganda ng ating reading, ano, sa situation reading natin, recap natin. Maaring magbalik, pero maaring ito ay may sakit na, no? Hindi na kaya yung sarili, kaya siya ay magbabalik. Merong tataas na ang level ng relationship for engagement. Merong masasaktan, merong hahanap ng katotohanan, at sa paghanap ng katotohanan ay maaaring masaktan din siya, no? So, ayun po yung mga pangyayari. Kunin nyo po yung para sa inyo at itapon po yung hindi, ha? Okay po. And, sabi ko nga din sa mga maghahanap ng mga katotohanan, no, ng kasagutan, ayan, maaaring magiging masakit po ha, kung ano man yun. Pero pagdaanan nyo lang po, huwag ninyong tambayan. Okay? And ngayon, kunin natin yung isang card. Wait lang po ha. Yeah, amay na natin iayos to. Kunin ko tong isang card, mag-prepare na kayo ng questions po ha. Answerable by yes or no. Dito lang naman po sa gilid yung ating mga card. Ang totoo lang, natutuwa ako dito sa mga bagong cards. Ang gaganda po mga mensahe nila. No? Ayan. And ito na yung isang ating card ha. Shuffle ko lang ako po. Ayan. Pwede po kayo magtanong. Answerable by yes or no. Pwede pong travel, love life. Depende po sa inyo. Sa career, pag-ibig, ayan, tungkol sa eskwela, kung ano man yan, sa lupa, ayun na po, mag-flip, check natin. And ang kasagutan po ay yes. And this is the Emperor. Okay po. So, yung iba sa inyo magkakaroon ng stability ha. Pwede pong sa love life, pwede pong sa financial, ayan. And then yung iba naman sa inyo namimiss yung magulang, maari ng tatay, ayan, father figure daw po kasi, lolo, ayan. So, maaari may namimiss kayo, no? Maaari na mayapa na yan. And, maaari yan din po yung inyong gabay, ha? Gumagabay sa inyo sa mga nangyayari sa inyong buhay ngayon. And maaari sa pagdedesisyon nyo rin. Okay. So, ayan po. Sana po ay nagustuhan ninyo ang ating reading for today, ha? And, sa lahat po ng umu-order ng ating mga products, no? Ng ating mga bracelet, thank you so much po sa inyong lahat. And sa lahat po ng mga gusto pang mag-order ng ating citrine, ayan. Ayan. Message nyo lang po ako sa Mystic Tarot ha. Kung makita nyo po siya ay umiilaw at nag-glow. Para po sa inyo siya, ayan. And meron pa rin po tayong amethyst, ayan. Para naman sa kalusugan and good luck, ayan. And of course, ito po ang aking mabenta ngayon, ang tourmaline. Kasi napakaganda pala ng tourmaline, wala na yung benepisyo niya
Kung may nararamdaman ka mga negative energy sa paligid, sa loob ng bahay, ayan, tina-turn niya into positive, ano, lalo na kung may nararamdam ka mang, ano, no, something na merong gumagawa sa'yo, or negativity na kung ano man, ayan, bumabalik at bumabalik po dun sa taong gumagawa, and, ang tawag dito, dare-reverse yung energy, yung negative nagiging positive. Oh, ito rin po for good luck, and syempre para sa pag-ibig, kung sino may gustong umayos ang pag-ibig, rose quartz na po sa inyo, at makahanap ho ng tunay na pag-ibig. Ayan, rose quartz. Okay, thank you so much po sa panonood. Ano, sana nagustuhan niyo yung ating reading, lalo ng mga mensahe ng ating mga anghel. Have a great day. Stay safe po ha. And sa may gusto ng private reading po ha, may sinit ko lang. Pwede po ako mag-reading mamaya hanggang 1 a.m. At wala tayong pasok-pasok ngayon. Nag-leave tayo, no? Hanggang Friday po, naka-leave tayo niyan. Yan, pahinga-pahinga din naman pag may time. O, di po ba? Masarap din magbakasyon. Ayan. Reach out niyo po ako, Mystic Tarot po ha, sa gusto ng private reading po. Ayan, reasonable lang ating mga price. Salamat po. Have a great day ulit. Bye-bye po.